So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong araw po is ang ating huling talakayan para sa ating topic na Understanding the Church. And hiling ko na sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong araw ay naway marami tayong natutunan at na learnings at lesson at naway mai-apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng gabay sa ating buhay na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. So, kapag usapan na po natin yung topic na yung una nating talalakay na the church is the family of God, na kung saan tayo pong mga tao ang pamilya mismo ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa is the church is under the headship of Christ. So tayo pong mga tao ay nasa ilalim po tayo ng ating pinaka-headship, which is ang ating leader na si Jesus Christ. Pangatlo is the church is the body of Christ. So yung tayo pong mga tao na nananampalataya sa Diyos, ang siya pong katawan mismo ni Christ. Pang-apat, the church is the bride of Christ. So, tayo pong mga tao is, kumbaga may tuturing na bride of Christ. Panglima is the church has a vision of filling the earth. So, tayo pong mga tao, which is yung may tuturing na church, ay may vision or meron tayong pangitain na punuin yung mundo ng kung saan mga Kristiyano na nananampalataya sa Diyos. Pang-anim, the church has a mission to disciple the nations. So, tayo pong mga mananampalataya ay merong mission na i-disciple yung mga bansa. And lastly po, which is yung pag-aaralan natin ngayong araw, is the church is empowered by the Spirit. Now, para naman po sa ating scripture for today na matatagpuan sa Acts chapter 1 verse 8, sabi po dito, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth," or sa Tagalog naman po, "Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluang bahagi ng lupa." And, excuse me, para naman po sa ating katuroan ngayong araw, first is, the Spirit is the life of the body of Christ. So, yung Santong Spirit daw po is yung nagbibigay buhay sa katawan ni Kristo. So, yung alam naman natin na yung katawan ni Kristo is, which is tayo yun, yung mga tao. And ayun yung napag-aralan natin sa pangatlong araw ng ating talakayan. So, tayong mga nananampalataya ng Diyos is yung bumubuo sa katawan ni Christ. Pangalawa naman is, the Spirit gives power to the church. So, yung Santong Spirito po yung nagbibigay ng kapangyarihan sa church, which is sa ating po mga tao, upang makapagpalaganap ng salita ng Diyos. And lastly po sa ating katuroan ngayong araw is, the Spirit spreads the gospel. So, yung Santong Spirito po yung nagbibigay sa atin ng katalinuhan at kaalaman upang maipangaral natin ng tama yung salita ng Diyos sa iba pang mga tao. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is, be a powerful witness for the Lord. So, maging witnesses po tayo kung paano po kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kumbaga, dahil naranasan na natin ng Kristo sa ating buhay, ibahagi naman po natin ito sa mga tao upang sila naman po ang makaranas kung paano po kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. And pangalawa naman po sa ating application is,
ask for the Spirit's empowerment. So, hingin po natin yung, kumbaga yung kalakasan ng Santong Spirito sa ating buhay. So, bilang isang Kristiyano, questionin po natin yung ating sarili kung meron bang nababago sa ating buhay. At kung wala naman po, maganda po na hilingin po natin ito sa Santong Spirito. And lastly po sa ating application ngayong araw is be an instrument of the Spirit today. So, bilang isang Kristiyano, i-ask po natin sa Santong Spirito kung paano nyo nga po tayo magagamit upang ang ibang tao naman ay makakilala kay Christ. So, yun lamang po at magkita-kita po tayo bukas para naman po sa ating panibagong weekly series.